Ngayon, nako-question tuloy ang flood control sa kanyang lugar at tila sinisingil siya ng kalikasan. Yung nakikita nyo minsan sa trial ni BP Sara na nasa likod. Kung hindi nga ho ito nag-aahit, mapagkakamalon yung kontrabida sa pelikula. Napapak-check sila. Ngayon, kinakarma na ho. Ang norte ho, binaba. At tuloy. Side po makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Silipin nyo rin ho yung mga lugar kung saan ho binabaha. Kagaya niyan. Sa La Union, baka pwede nyo silipin. Total naman, mahilig kayong sumilip, Mr. Pingping. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Good Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kinarma na ho, ayon dito sa nagsiwalat ng bidyong ito. Ano ho ba ang pinagmumula ng baha dyan? Kung kilala nyo ho ang mamang ito ho ay isa sa mga pumirma sa impeachment. Isa ho sa mga nag-file ng complaint against BP Sara. Ngayon, nagpapak-check na ho ang kalikasan. Yung distrito mo, mama, distrito mo. Ayan na ho ang nangyayari. Sandamakmak ho na katubigan. Malulutas pa ba yan? Pero alamin natin kung paano ho na fact-check itong mama na ito. Wag kasi kayong bira ng bira sa mga Duterte. Tandaan nyo ho, pakatandaan nyo na talaga naman, ang kalikasan ho, pag meron kayong ginagawang hindi maganda, lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. So, paano nga ba sasagutin ito? Nagmamagaling at magaling daw kuno, sabi ni Aling Ledesma, ito'y patungkol sa kanyang distrito. Panoorin natin ito. At mamaya sa dulo ng ating video, pinaliwanag ko ni Senador Alan Peter Cayetano itong purpose dito sa reclamation sa Taguig. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, andyan po yung join button, pumindot ka na. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, pasadahan natin. At mukhang isa-isa nang sinisingil ang mga nang iintriga. Ayan na. At nang bibintang kay Vice President Sara na si Kapul. VP ay magnanakaw. Tandaan nyo ba ang kongresista na ito na si Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union? Papaano ba naman kasi ang kanyang nasasakupan ay lubog ngayon sa baha. Aray, sapol. Galing Paano yan? Ngayon, ikaw naiintriga dahil dyan sa lugar mo. Meron naman pondo ng flood control. Ano nangyari? Fact-checking ang tawag dyan. Maingay kayo. Pero ang katotohanan, binubulsa daw di umano ang kaperahan. Maingay kayo sa Vice President dahil lang sa 125 million na confidential fund. Pero ito, maingay ang taong bayan kung saan nyo dinala yung pondo ng flood control. Tuloy. Ngayon, nako-question tuloy ang flood control sa kanyang lugar at tila sinisingil siya ng kalikasan. Ayon sa post ni Butch Baliao, beneath the surface, substandard flood projects and political priorities left San Fernando underwater. Devastating floods in San Fernando City, La Union, exposed the collapse of multi-million peso flood mitigation works that failed under heavy rain. Independent audits found more than 353 million in projects in Biruin nyo nagko-collapse. Bakit? Substandard din siguro. Di umano, itong proyekto na ito. Mukhang tinipid. Ang problema pa dito, gagastos na naman ang gobyerno. Ang problema pa dito, kung ipapaayos ba ng totoo. Baka na naman hanapan na naman ng kita. Kumita na naman sila. Kasi kung hindi substandard yan, di sana okay yan. Para lang yung isang sikat na sikat sa mall dyan sa may Pasay, kita nyo yung barrier para hindi pumasok yung tubig. Kalaki at katibay. Hindi kagaya ng mga ginagawa ng mga yan. Hindi natin alam kung ano yung mga pinaglalagay nila dyan. Bakit madaling masira?
'Di ba? Yun lang ang isang katanungan eh. Isang malaking katanungan, bakit ba madaling masira? Ano ho ba ang pagkukulang? Ano ho ba ang ginagawa ng DPWH sa proyektong ito? Meron ho ba silang ginagawang kulang sa bakal? Kulang sa simento? Tinitipid ang pondo? Yan ang mga katanungan ho. Pero anyway, tuloy natin. Representative Francisco Paulo Ortega's district compromised by prop pipes and fraudulent construction, triggering plunder probes. While Ortega has poured energy into criticizing the Duterte's governance in Yeah. Davao and passionately pursuing Sara Duterte's impeachment. The Batikos kayo na batikos, binabahaan Davao. Wow. Ngayon, fact check. Ngayon, sabihin nyo sa taong bayan, lalong-lalo na sa taga La Union, taga San Fernando, asan ho ngayon yung pondo? Nasaan ho yung sinasabi yung flood control? Di ba? Silip kayo na silip sa Davao, kay Pulong Duterte. Eto na ho. Sabi ko sa inyo, napakagaling ng nasa itaas eh. Hindi niya pababayaan, maapi yung mga ginigipit. Inilalabas niyo ang katotohanan na itong mga ito ay nagtutulong-tulong lang para sirain lahat ng mga Duterte. So sa poll, fact-checking ito ha. Ito isang matinding fact-checking para nangyari ho sa Bicol. Sa poll ka, ha? Asan ang pondo, asan yung flood control? Structural failures left residents wading through waist-deep water, underscoring the gap between his national political crusades and the neglected infrastructure in his own backyard. So ayan, batikos pambor sa Davao City, paninira pambor sa mga Duterte. Ayan. O ayan tuloy. Pati kalikasan, bakan ka. Ito pa ang post ni Mr. J. Sonza. La Union underwater. Shout out sa balbas saradong kinatawan sa Kongreso. Mula sa lalawigan ng La Union, Representative Paulo Ortega. Opo, iyong congressman na panayang sira sa baha sa Davao City. Kay No. Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Where na you, ma'am, sir? Mukhang ino-audit ng bagyo at baha ang iyong napakagandang flood control project. Saan nga iyong mga world-class flood control project mo, ateng? Kung makapunan ka sa Davao, wagas. O ayan, higupin mo ang tubig baha sa mahal mong probinsya. Bilang patunay, Ito sino ba siya? Sino ba ito na ito yung representative ng District 1 ng La Union. Siya ho, yung nakikita nyo minsan sa trial ni Bibi Sara na nasa likod. Kung hindi nga ho ito nag-aahit mapagkakamalon yung kontrabida sa pelikula. Oo, totoo. Kilala niyo ba kung sinong karakter yon? Sikat na sikat ho yun, yung kontrabida yun, nung panahon ni late former actor, Fernando. Yung kontrabida na gumaganap na laging binubugbog ni Fernando po. Diba? Sino ba siya? Ano ba yung kanyang papel? Noong nag-file siya ng complaint against Bibi Sara. Diba? Malaki ho ang bagay na ginawa nito. Diniin niya na meron hong kasalanan si Bibi Sara, meron hong dinorobo, meron hong inumit na pera sa gobyerno na hanggang ngayon hindi pa napapatunayan. Di ba? Ano ang kanyang papel? Kritiko ito ng mga Duterte. Nagtutulong-tulong ito. Ang katulong nito, yung congressman ng Maynila, kung di ako nagkakamali, District 5 o District 6. District 6. Yung nagpapanggap po na, ewan ko, kay Huba, na pastor daw, sabi niya, pastor daw ata. Sabi niya, di umano, may pa-cross-cross pa. Pero, alam niyo naman, ang mga pastor, may mga magagandang pag-iisip yan. Kung alam niya na makakasama sa tao o sa isang individual, hindi niya gagawa ng kaso. Bakit ito lumalabas? Fact-checking Hindi pa lumalabas yung ibang dyan. Yung ibang may hawak ng distrito. Lalong-lalo na sa Bulacan. Sana lumabas din, ma-fact-check din ang kalikasan. Tuloy-tuloy na ho. Wala akong tigil, 4 na araw na ang ulan. Hindi naman tayo sa natutuwa. Pero dito lumalabas kung sino ang durobong mga kuratong balelenggang ng gobyerno.
Ito ang video mula sa Net25 na kung saan kitang-kita na lubog sa baha ang nasasakupan ni Representative Paulo Ortega. Grabe oh. So ayan, kita nyo naman. Kita nyo ha? Halos buong. Talagang lubog sa baha. Hindi na ito may pagkakaila. Kita nyo ha? Yung highway, yung main road, yung main highway ho ng San Fernando at sa mga kabahayan, sa mga bara-barangay, pinapasadahan ng tubig. Hindi ho tayo natutuwa. Pero yung mga nasasakupan at yung mga distrito nito, yung constituent nyo, mag-isiangal ho kayo, pumunta ho pagkatapos ho ng ulan, pag humupa na ho ang baha, pumunta ho kayo doon. Sa opisina niya, tanongin nyo kung saan dinala yung budget. Bakit ho pinasok kayo na napakaraming tubig dyan? Hindi ho nakakatuwa ito hindi ho. Porkit binaha, matutuwa ka na. Hindi. Dito lang malalaman kung talagang ginagampanan ng kanyang ng congressman ang kanyang trabaho, ang papel niya sa kanyang constituent, ang papel niya sa kanyang distrito. Dito, mapapak-check siya, alam ng taong bayan kung ano talaga. Hindi naman magbabahaya kung maayos ang flood control dati ba binabahayan? Hindi naman di ba? Ngayon, ipaliwanag niya ngayon bakit saksakan ang dami ng tubig ngayon. Dito, karma na huba may tatawag dito. Karma na huba? Ang tawag dito? Tuloy. At heto naman ang kuha mismo live ng News 5. Baka sabihin ninyo bias tayo at Net25 lang ang ating kinuhaan. Heto ang video mula sa News 5. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nandito ako ngayon sa Barangay Santo Rosario sa bayan ng San Juan dito sa La Union kung saan patuloy na nakararanas ng napakalakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Ang problema dahil mula pa kagabi, itong ulan na nararanasan dito sa malaking bahagi ng probinsya, ito nakikita nyo mga kapatid, umapaw na itong Baroro River dito sa naturang bayan at itong nakikita nyo na yan na parang merong mga daanan. Actually, lumang tulay ho yan. Overflow bridge ho yan, mga kapatid, na ngayon, hindi na halos madaanan ng mga motorista. Tulay ito, sa mga naipon dyan ng mga debris. Yung sinasabi na yan, na La Union, distrito ho yan ni, yung Balbasarado na mukhang kontrabida sa pelikula. Sa kanya hong distrito yan. 'Di ba? San Juan, La Union, sakop yan. Ni Max Alvarado, ni Ortega. So ngayon lumalabas, pati ho, highway, pati ho mga tulay, saan ho ba galing ang tubig na yan? Yan ang malaking explanation. Dapat ito yung maimbestigahan. Dapat ito ngayon ang maimbestigahan sa Kamara at sa Senado. Bakit binaha ang lugar mo? Kasi, kung halimbawa may baha, kailangan meron silang calamity fund para dyan. Tama? Oo, hihingi na naman sa gobyerno. Dapat yan singilin doon sa mga namumuno dyan sa distrito na yan. Sa kanyang budget, kunin yung calamity fund. Di ba? Para sa mamayan. Lalong-lalo na, hindi makalabas yan. Dapat hinahatiran ng mga bigas yan. Hinahatiran ng kung ano-anong pagkain. Di ba? Meron na ka bang... Ang tanong dito, meron ho ba silang emergency control kung sakasakali? Meron na ho ba silang mga inflated boat? Meron na ho ba silang mga bangka dyan? Parang wala ho ata tayo nakita. Pero anyway, tuloy. Delikado, no? In a way. Kasi nga, syempre, ang lakas pa rin ho ng ragasa ng tubig dito sa lugar. May ilang mga authorities, no? Or ito, mga tauhan ng munisipyo na talagang tulong-tulong na inaalis na ho, mano-mano, yung mga debris. Medyo risky ang ginagawa nila dahil again, malakas ho yung current o agos ng tubig. Ang problema, yung nakikita yung kabilang barangay na yon, Barangay Santa Rosa na po yan, yan naman ay kasama ng 4 na iba pa mga barangay na technically, parang isolated na ho sa mga oras na ito dahil ito yung pinaka-main grabe, 4 na barangay at palabas ng naturang barangay. Ano kaya sitwasyon yan ngayon? Kuha ho yan ng isang araw o kahapon. Sabihin natin, let's say kahapon. Ngayon, dire-diretso ang ulan. Titigil man pero bubuhos pa rin.
Hanggang ngayon, nag-uulan ha. Ngayong nag-bablog tayo, nagko-content tayo. Hanggang ngayon ho, dire-diretso ho ang bugso, ang buhos ng ulan. Ano ho kaya ang kalagayan dyan? Pakisilip naman ho. Oo. Sana okay yung mga kababayan natin dyan sa La Union. Oo. Kanino ba hong lugar to? Oh, di ba kanilang balwarte to? Oh, mahiya naman kayo. Kaya tama yung sinasabi ni Sir Madarahog na walang ginawa kundi nakawin ang budget diyan sa Ilocos. Norte? Norte ba? Masasabi nyo yan? O Ilocos? O North na lang, North. Ang saklap. Di ba? Naka-preposition naman Lubog sa lahat ng baha. mga food supplies in the past days, weeks, no? Parang kung kinakailangan sa mga ganitong klaseng calamity, pero wala silang ibang choice kundi hintayin na mag-subside Yes. itong ilog Humopa. para makadaan ulit sila. Grabe, tulay Dito, pala yan, ha? bantay sarado ng mga tauhan ang lugar para nga masigurong walang makakadaan ng mga motorista for the meantime. Yan ang malaking fact-checking na nangyayari ngayon. So, hindi man sinasabi, wala man nagtuturo sa kanya, wala man nagdidiin sa kanya na ibang tao, pero ang nasa taas ang magbubulgar kung gaano kabaho ang pamumuno. Ngayon, punta tayo, pasadaan natin itong kay Senador Alan Peter Cayetano na maganda ho ang plano dito sa Taguig. Hindi ho ito basta-basta plano lang. Oo. Yan yung sinasabi ho na dinodorobo ho itong reclamation. Magpunta ho kayo para malaman nyo. Hindi yung gumagawa at nag-iimbento na lang kayo ng istorya at sasabihin nyo na meron hong flood control anomaly o flood control sa pagnanakaw sa pondo ng flood control dyan sa Taguig. Ngayon, tuloy-tuloy yung ulan. Meron ho ba kayo nabalitaan sa news, sa mainstream media, na ang Taguig ho ay umapaw sa baha? Hanggang ngayon, wala ho pa kayong nababalitaan. Kaya ito, malaking sampal sa inyo kung ano yung sasabihin, lalong-lalo na may plano na naman ho silang paimbestigahan itong nangyayari sa Taguig. Dahil nakita nyo kahapon pumunta ho yung Senate President, si Mr. Bendalo, at yung iba hong dokumento daw ng flood control, hindi natin alam kung ano yung tunay na pagmi-meeting doon. Pumunta sa ombudsman Diba? Alamin natin, Senador Alan. Alaska ako, or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundary, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, yung road dike sa Taguig, 1999 pa ata nung kausap ko pa si Secretary Vihilar. Pero actually, plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Totoo yan. Ganyan ho ang nangyari dyan sa area ng Tipas Taguig. Marami ho ang nagtayo ng bahay na kahit hindi ho sa kanila ay pinagtatayuhon ng bahay. Kaya maganda rin ang purpose ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi para swapangin. Yan ay sa gobyerno. Pero isinasaayos ho. Hindi naman ho ginagawa ng mga bahay. Hindi binibenta. Kung makakapunta kayo sa lower part ng Taguig, which is sa Lakeshore, tignan nyo ho kung gaano kaganda ang ginawa dyan ng mag-asawang Cayetano. Hindi nyo masasumbatan dahil ginastusan ho pondo ng Taguig. At siyempre sa tulong ho ng
ng Senador Alan Peter Cayetano, napaganda nila. O, kaya nga mahal na mahal sila. Isipin nyo, ilang years na ho ang mayor ng Taguig. Hindi ho mapalit-palitan kasi napakagaling. O, minamahal niya ho ang mga Tagigenyo. Bukod doon, hindi ho sila nangaagrabyado ng tao. Ewan ko ba bakit mayroong mga senador na inggit sa Cayetano at gustong silipin itong issue daw. May issue ba ho ang Taguig? Wala naman ho ata akong nalalaman at nababalitaan. Pero yung issue ng flood control, eto na, napapak-check na ho. Yung mga maleta gangers, ngayon, nilihis na naman nila ang usapan. Ano nangyari? Gusto nila paimbestigahan na ngayon sa ombudsman at ang ombudsman na ho ang mag-imbestiga dito kay Balulong. O anong sense? Wala na ho. Close na ho ang usapin ng flood control. Pero fact-checking, ayaw tumigil na ng panahon. Ayaw tumigil ng ulan. Napapak-check sila. Ngayon, kinakarma na ho. Ang norte ho, binaba. At tuloy. Next side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong, bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan? And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So palpal na naman ito si Pingping. Supalpal ka na naman dahil wala kang makikitang issue ng flood control sa Taguig. Ultimo ho yung mga river dito, may mga still filing na napakataas. Wala hong masyadong basura dahil araw-araw ho nililinis. Meron hong department ng Taguig ang nag-maintain ho ng kalinisan ng mga creek, ng mga river. Pasadahan nyo para malaman nyo. At wag ho nyo isi-single out lang, ang Taguig lang ho ang may problema. Silipin nyo rin ho yung mga lugar kung saan ho binabaha. Kagaya niyan. Sa La Union, baka pwede nyo silipin. Total naman, mahilig kayong sumilip, Mr. Pingping. Silipin nyo na rin. Paimbestigahan nyo bakit ho binaha ang norte. Bakit ho ano nangyari. Galit ho ang nasa taas. Sobrang galit. Kaya pinahihirapan ho yung distrito. Wag naman ho sana idama yung mga kababayan natin dyan. Pero doon sa namumuno, kung hindi nyo dinorobo, sabi ni Aling Ledesma, itong budget at walang anomalya, kasi noon wala naman hong problema, di ba? Hindi naman ho binabaha eh. Hindi ho binabaha ng ganyan. Nagtataka tayo, bakit iilang stream media lang ho nakatutok sa problema na yan at napakarami nilang nakatutok ngayon sa issue pag binabato nila ng mga kung ano-ano ang Vice President, si Senador Marcoleta, Senador Alan Peter Cayetano, ngayon, pati Senador Legarda, binabatuhan na ho nila ng kung ano-anong issue. Pati ho medical leave. Sinisilip na rin. Anak ka nung tipak no. Pwede ho kayong mag-leave. Basta magpapaalam. Nagpaalam naman ho ata sa inyo, di ba? Tama? Tuloy mo, Senator Alan. Panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. Tama. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, Tama. yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? Mahilig kasi sa chismis si Pingping. Alam nyo bakit? Sinisilip nila yung lecture, yung reclamation. Ano ho ba ang naging purpose niyan? Maganda ho ang naging papel niyan sa mga taga-Taguigueño.
Okay, papaliwanag sa iyo ni Aling Ledesma, makinig ka, Ping. Eto, pag may gagraduate ho, taon-taon, yan ho yung nagiging venue. Pag meron Christmas event, andyan ho. Pag may programa ang mga taga-Tagig, andyan ho. Minsan ho, merong mga ibang function, dyan ho. Libre ho ang park dyan. Hindi ka na pupunta sa mga sikat na mga park. At hindi lang ho yan, Yung gilid do ng C5, ay C6, meron ho isang kalsada ho dyan na nagiging walking, jogging, at biking. Oo. Kayo, kung sisilip kayo, make sure maganda ho yung lugar nyo at wala ko yung bahid ng korupsyon. Sabi ni Aling Ledesma, baka kayo silip ng silip, hahanapan nyo lang ng butas para saan? Para makakuha kayo ng puntos para mapasibak nyo si Senator Alan. Ganun ba yun? Dahil malakas din sa survey. Speaking of survey, mamaya, pinapalabas nila na malakas daw ho at pwede nilang ipantapat itong si Lenny kay BP Sara. Pero anyway, bago natin pasadahan yan, tuloy mo, Senator Alan. Siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole. Tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga-DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials. All of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, Yan. Hindi naman ho natatakot si Senador Alan Peter Cayetano kasi ho, wala hong pandudurobo sa lungsod ng Taguig. Mahiya naman ho yung mga sumisilip, Karamahin ho kayo, sabi ni Aling Ledesma, kung pati ba naman yung mga nagtatrabaho lang at na maayos na mga leader, gagawa nyo ng kwento. So speaking, yung ratings ho ng ni Vice President Sara Duterte, hindi na ho nila kayang tumbasan. Ngayon may papakita ako sa inyong image na talagang kahit anong gawin nila dito, mahihirapan ho sila. 'Di ba? Eto na. 43% versus 34%. Ilang porsyento? Siyam. Napakalaking puntos ho yan bago nila maabot yung 43%. Hindi lang ho dyan nagtatapos dyan. Baka ho magulat kayo pagdating sa Visayas, ilang porsyento ba si BP Sara ang rating niya? 'Di ba? Parang nasa 26%. At sa Mindanao ay 76%. Ayan ang lumalabas sa sa mga survey. Kahit ito pa, sinabi doon, kung ang tinutukoy mo yung ratings ni BP Sara sa Bisaya, sa pinakabagong Pulse Survey, Pulse Asia Survey, noong June 28 hanggang July 6, 2026, ito ho ang lalabas. 61% sa Bisaya. 57% rating sa Bisaya, nationally 56 approval, 58 trust si BP Sara. Kanino naman tayo kukumpara natin? Ikumpara natin sino ba ang mataas? Sino ba ang mataas ang trust rating? Si Lenny ba o si BP Sara? Ano ang sagot? Para maintindihan nating lahat, i-google nyo, lalabas dyan. Kung pinakabagong national trust rating ang pag-uusapan, mas mataas si BP Sara Duterte. Sa Sara Duterte, 58 ang trust sa Pulse Asia noong 2026. Para kay Lenny naman, wala akong nakitang bagong 2026 Pulse Asia trust rating na direktang maihahambing sa 58. Ibig sabihin, wala.
Hindi kayang tumbasan yung 58%. Dito nga 43% eh. Ngayon lumalabas sa Pulse Asia nitong 2026 ng July 58% na ho ang trust rating ni BP Sara. So lumalabas, wala na hong tatalo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Huwag niyong kalimutan, like, share yung video natin. At nakarma na ho talaga. Kitang-kita niyo kung paano ho mag-fact check itong taas dahil sa mga pandodorobo na mga congressman, contractor, kung sino-sino magnanakaw sa gobyerno. Shoutout kay Jess Kimbao. Shoutout po sa iyo, boss. Rodrigo San Diego. Tereso Delfino. Shoutout po. Doldiel Lanzaderas Kipanes. Shoutout po sa inyo. Rodrigo San Diego muli. At ayan, natatabunan yung iba. Naku, wala pa. Wait lang ho hanapin natin. Ayan. Ito kay Blue Diamond. Shoutout po sa iyo, Alice Kapati. Shoutout po sa iyo, MC Lito. Shoutout po kay Noe Di Mayuga, Toto Tanes, Tereso Delfino. Shoutout po sa iyo, George De Hucos. Shoutout po. Celia Ten Chavez. Dodi Lanzaderos. Alfredo Samson Sr., Jocelyn Diñatale Gomez Gel, Capis Channel, yun, shoutout sa iyo Allen Luminous, Margarito Cambarhan, Dowal Lano, Gardi Sorita, Noms Clemente, Virgilio Evangelista, Bembotbe, shoutout po sa iyo, Velia Alvaro, Sir Amelado, shoutout po sa iyo, Maria Fatima, shoutout din po, Felicitas Llanes, Rose Esquillo, shoutout po sa iyo, Ondong Gapo, shoutout po, Michael Layon, yun na, si Sir Michael Layon, no? Mercy Jogerio, shoutout po. Roel Moda, shoutout po sir. Ma'am Karen Panganiban. Sharon 12888, shoutout po sa iyo. Jess Ligongona, shoutout po sa iyo. Boss Waldo. Danny Dikdikan, shoutout po sa iyo. Dominador Lingsay. Rosita Nuwas. Rosemary Sumaraga, shoutout po sa iyo. At Sheila Martires, shoutout po. Ayan, kung umabot kayo sa shoutout segment. Hanggang sa muli ho, like and share ang video. Bye-bye!